Tahimik ang aming baryo tuwing sumasapit ang dapit hapon. Ang hangin ay banayad na humahaplos sa mga dahon ng niyog at ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng kabundukan na para bang nag-iiwan ng paalala na may mga bagay na hindi dapat makita ng liwanag. Sa oras na iyon, ang mga tao ay nagsisimula ng magsara ng kanilang mga bintana, magsindi ng ilaw, at magdasal ng tahimik. Isang nakagawiang hindi kailanman ipinapaliwanag, ngunit lubos na nauunawaan ng lahat. Ako ay lumaki sa baryong iyon na tila payapa sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may mga lihim na hindi kailanman nabubunyag sa mga tagalabas. Isa sa mga lihim na iyon ay ang aming kapitbahay, si Manasita. Si Manasita ay isang matandang babae na matagal nang naninirahan sa dulo ng aming kalsada. Ang kanyang bahay ay yari sa lumang kahoy, nakatayo sa gitna ng malalagong puno at halos natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Walang bata ang naglalaro malapit doon. Walang matandang nagkukwentuhan sa ilalim ng kanyang bakuran. At higit sa lahat, walang sino man ang nagtatangkang kumatok sa kanyang pintuan. Hindi dahil sa siya ay masungit, kundi dahil sa siya ay kinatatakutan. Noong bata pa ako, madalas akong sabihan ng aking ina na huwag lalapit sa bahay ni Manasita. Hindi niya kailanman ipinaliwanag kung bakit, ngunit ang kanyang tono ay sapat na upang maunawaan ko ang bigat ng babala. May kakaiba sa kanyang mga mata kapag nababanggit ang pangalan ng matanda. Isang uri ng takot na pilit niyang itinatago, ngunit hindi niya ganap na maikubli. Sa kabila ng mga babala, ang aking murang isipan ay puno ng kuryosidad. Tuwing ako ay naglalakad pa uwi galing eskwela, sinasadya kong bagalan ang aking hakbang kapag malapit na ako sa bahay ni Manasita. Pinagmamasdan ko ang kanyang bakuran, ang mga tuyong dahon na hindi kailanman nawawala, ang mga ibong hindi kailanman dumadapo, at ang katahimikang tila may sariling buhay. Isang beses, nakita ko siya. Nakatayo siya sa may pintuan, nakatingin sa malayo. Payat ang kanyang katawan, halos anino na lamang sa ilalim ng kumukupas na liwanag ng hapon. Ang kanyang buhok ay mahaba at puti na tila hindi pa nasusuklay sa loob ng maraming taon. Ngunit ang pinakanatatandaan ko ay ang kanyang mga mata. Malalim, madilim, at tila may alam na hindi dapat malaman ng kahit sino. Saglit kaming nagkatitigan, at sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang lamig na gumapang sa aking likod. Hindi siya ngumiti. Hindi siya kumilos. Tumingin lamang siya sa akin na para bang binabasa ang aking pagkatao. At nang ako ay kumurap, bigla siyang nawala sa aking paningin na para bang hindi siya kailanman naroon. Mula noon, nagsimula akong maniwala sa mga bulong-bulungan sa baryo. Sinasabi nila na si Manasita ay hindi ordinaryong tao. May mga nagsasabing siya ay isang aswang. Isang nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao, naghihintay ng gabi upang ilabas ang kanyang tunay na pagkatao. May mga kwento tungkol sa mga hayop na biglang nawawala, mga manok na natatagpo ang wala ng dugo, at mga sanggol na nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan. Walang sino man ang direktang umaamin, ngunit ang lahat ay may iisang pinaghihinalaan. At ang pangalan na iyon ay palaging ibinubulong lamang. Hindi kailanman sinisigaw. Manasita. Habang ako ay lumalaki, unti-unting nagiging malinaw sa akin na may kakaibang nangyayari sa aming baryo. May mga gabi na tila mas mahaba kaysa sa karaniwan. At may mga sandaling ang hangin ay biglang titigil na para bang may naghihintay na mangyari. Isang gabi, nagising ako sa kalagitnaan ng dilim. Walang ingay. Walang galaw. Ngunit may pakiramdam na hindi maipaliwanag.
Isang bigat sa hangin na tila bumabalot sa buong paligid. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Ang buwan ay maliwanag, nagbibigay ng maputlang liwanag sa buong baryo. At doon ko siya nakita. Isang aninong gumagalaw sa itaas ng bubong ng bahay ni Manasita. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Ang anyo nito ay tila baloktod. Mahaba ang mga braso at ang galaw ay hindi natural. Parang lumulutang, ngunit may bigat sa bawat kilos. Ang anino ay dahan-dahang gumapang pababa hanggang sa tuluyang mawala sa dilim. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakasigaw. Tanging ang tibok ng aking puso ang naririnig ko, malakas at mabilis, na para bang sinusubukang takasan ang aking dibdib. Kinabukasan, kumalat ang balita. May isang alagang baboy ang natagpo ang patay, walang dugo, at may mga kakaibang marka sa leeg. Walang nakakita kung ano ang nangyari, ngunit ang lahat ay may ideya. At muli, ang pangalan ay ibinulong. Manasita. Mula noon, ang takot ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Ang mga tao ay mas maagang nagsasara ng kanilang mga bahay. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas kapag dapit hapon. At ang mga matatanda ay mas madalas magdasal, na para bang may hinaharap na hindi nila kayang pigilan. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang tanong na walang makasagot. Bakit siya narito? Bakit sa aming baryo? At higit sa lahat, gaano na siya katagal naghihintay? Isang hapon, habang ako ay naglalakad pa uwi, napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita noon. Bukas ang pintuan ng bahay ni Manasita. Walang tao sa labas. Walang ingay mula sa loob. Ngunit ang pinto ay bahagyang nakaawang, na para bang may nag-aanyaya o nagbabantang may papasok. Tumigil ako sa aking kinatatayuan. Alam kong hindi ako dapat lumapit. Alam kong may dahilan kung bakit lahat ay umiiwas. Ngunit may isang bahagi sa akin na hindi mapigilan. Isang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ay mabigat, na para bang ang lupa mismo ay sinusubukang pigilan ako. Ang hangin ay tila mas malamig, at ang paligid ay biglang naging tahimik, masyadong tahimik. Pagdating ko sa may pintuan, sumilip ako sa loob. Madilim. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang bagay na gumalaw. At bago pa ako makaurong, isang malamig na tinig ang bumulong mula sa loob. Ano ang hinahanap mo? Napatigil ang aking hininga. At sa sandaling iyon, alam kong ang mga kwento ay hindi lamang kwento. May katotohanan ang bawat bulong. At ang katotohanan iyon ay nasa loob ng bahay ni Manasita. Hindi ako agad nakasagot. Ang tinig na iyon ay hindi malakas, ngunit sapat upang mapuno ang buong paligid. Malamig, tuyo, at tila nagmumula sa kung saan man sa loob ng dilim. Hindi ko matukoy kung saan eksaktong nanggagaling. Para itong hangin na may anyo. Naririnig ngunit hindi nakikita. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan, hindi makagalaw, habang ang aking mga mata ay pilit na umaangkop sa dilim ng loob ng bahay. Unti-unti, nagsimulang mabuo ang mga hugis, mga lumang kasangkapan, isang mesa na may manipis na patong ng alikabok, at mga bagay na hindi ko agad maunawaan ng anyo. Ngunit ang presensya ay naroon. Hindi ko siya nakikita, ngunit nararamdaman ko siya. At bakit ka narito? Muling nagsalita ang tinig. Sa pagkakataong ito, mas malapit na.
Napilitan akong lunukin ang kaba na bumabalot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit ako nanatili, kung bakit hindi ako tumakbo pabalik sa kalsada at umuwi na lamang. Ngunit ang aking mga paa ay tila nakabaon sa lupa at ang aking isip ay pinipilit akong manatili. Ako, napadaan lang po, mahina akong sagot. Sandaling katahimikan ang sumunod. Isang katahimikang tila mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Pagkatapos ay may narinig akong mahinang yabag. Dahan-dahan, halos hindi marinig, ngunit sapat upang ipaalam na may lumalapit. Ang bawat hakbang ay parang bumabagsak sa loob ng aking dibdib, sabay sa tibok ng aking puso. Hanggang sa siya ay lumitaw, si Manasita. Mula sa kadiliman, unti-unti siyang lumapit sa liwanag na pumapasok mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay payat, ang balat ay tila nanunuyo, at ang kanyang mga mata ay mas malinaw ngayon. Mas madilim kaysa sa aking natatandaan. Tumingin siya sa akin ng diretso, walang kurap, walang emosyon. Napadaan, ulit niya, na para bang tinutimbang ang aking sinabi. Hindi ako nakapagsalita. Sa harap niya, ang lahat ng aking kuryosidad ay napalitan ng takot. Hindi ito ang uri ng takot na madaling ipaliwanag. Ito ay mas malalim. Parang may bahagi ng aking sarili ang nakakaalam na mali ang lahat ng ito. Na hindi ako dapat narito. Alam mo ba kung sino ako? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay hindi. Dahan-dahan akong tumango. Hindi ko alam kung bakit ko yon ginawa. Marahil ay dahil sa lahat ng aking narinig. Sa lahat ng bulong na aking pinakinggan mula pagkabata. Sa lahat ng babala na aking binaliwala. Alam ko po, isang mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi mainit. Hindi ito nagdala ng ginhawa. Sa halip, ito ay tila isang lihim na hindi ko nais malaman. Kung ganoon, sabi niya, bakit ka pa lumapit? Hindi ko alam ang sagot. At sa unang pagkakataon, naisip ko na baka wala talaga akong dahilan, na baka ang aking kuryosidad ay isang pagkakamali. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tumalikod siya. Pumasok ka. Ang mga salitang iyon ay hindi pakiusap. Ito ay isang utos. At kahit ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, ang aking mga paa ay muling kumilos. Papasok sa bahay. Sa loob, ang hangin ay mas malamig. Ang amoy ay kakaiba. Hindi bulok, ngunit hindi rin sariwa. Isang uri ng amoy na tila matagal nang nakakulong, naghihintay na mapansin. Isinara ni Manasita ang pintuan. At sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa labas ay tuluyang nawala. Ang dilim ay naging ganap, ngunit hindi ito ganap na walang anyo. Sa loob ng bahay, may mga bagay na unti-unting lumilitaw sa aking paningin. Mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Mga mukha ng mga taong hindi ko kilala. May mga garapon na nakahanay sa isang sulok. Ang laman ay hindi ko maunawaan. At sa gitna ng silid, may isang mesa. Umupo ka. Sumunod ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi ko kayang tumanggi. Umupo si Manasita sa tapat ko. Hindi siya kumikilos ng mabilis. Ang bawat galaw niya ay sinadya, kontrolado, na para bang alam niya ang eksaktong epekto nito sa akin. Matagal niya akong tinitigan.
At sa ilalim ng kanyang tingin, pakiramdam ko ay wala akong maitatago. "Matagal na kitang napapansin," sabi niya. Nanlamig ang aking mga kamay. "Araw-araw, dumadaan ka rito. Tinitingnan mo ang bahay ko. Tinitingnan mo ako." Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Opo." Bulalas ko, halos hindi ko namamalayan. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagbago ng ekspresyon. Sa halip, bahagya siyang tumango na para bang may kumpirmasyong nakuha. "Maraming bata ang natatakot sa akin," patuloy niya. "Ngunit ikaw, hindi ka tumakbo." Hindi ko alam kung iyon ba ay papuri o babala. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong masyadong mausisa? Hindi siya naghintay ng sagot. Sila ay nakakakita ng mga bagay na hindi nila dapat makita. Biglang naging mas mabigat ang hangin. Ang paligid ay tila lumiliit, na para bang ang bahay mismo ay nakikinig sa aming usapan. At sa sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay. Sa likod ni Manasita, may anino. Ngunit ang aninong iyon ay hindi sumusunod sa kanyang galaw. Habang siya ay nananatiling nakaupo, ang anino sa likod niya ay bahagyang gumalaw. Dahan-dahan, tila may sariling buhay. Hindi ko napigilang tumingin. At napansin niya iyon. "Ah," sabi niya, mahina. Dahan-dahan siyang lumingon. Ngunit nang gawin niya iyon, ang anino ay biglang tumigil. Bumalik sa pagiging normal, na para bang wala itong ginawang kakaiba. Muli siya tumingin sa akin. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanyang ngiti. "May mga bagay sa mundong ito," sabi niya, "na mas mabuting hindi na lamang unawain." Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makagalaw. At habang ako ay nakaupo roon, sa loob ng bahay ni Manasita, unti-unti kong naramdaman na may isang hangganan na aking nalampasan. Isang hangganan na hindi na maaaring balikan. Sa labas, patuloy ang pagdilim ng langit. At sa loob ng bahay, ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang magpakita ng kanyang tunay na anyo. Hindi ko namalayan kung gaano katagal akong nakaupo sa harap ni Manasita. Ang oras sa loob ng kanyang bahay ay tila iba ang daloy. Parang bumabagal, lumalapot, at nagiging mabigat sa bawat sandali. Walang orasan, walang ingay mula sa labas, at walang anumang palatandaan kung gaano nakatagal ang lumipas mula nang ako ay pumasok. Tanging ang kanyang presensya ang naroroon. At ang pakiramdam na ako ay hindi nag-iisa. "Hindi ka pa ba uuwi?" tanong niya. Bahagyang nakatagilid ang ulo. Napakurap ako. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na dapat nga ay matagal na akong umuwi. Ang aking ina ay tiyak na naghihintay na. Marahil ay nagtataka kung bakit ako hindi pa dumarating. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, ang mga bagay na iyon ay tila nawalan ng kahalagahan. "Uuwi na po," sagot ko. Pilit na pinatatatag ang aking tinig. Tumayo ako. Ngunit bago pa ako makalayo sa mesa, muling nagsalita si Manasita. "Babalik ka." Hindi iyon tanong. Ito ay isang katiyakan. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang sinabi niya. Ngunit may isang bahagi sa akin na tila sumang-ayon na kahit hindi ko pa ito binibigkas. "Opo," mahina akong tugon. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang aking kapalaran ay tila unti-unting nahuhubog sa loob ng bahay na iyon. Lumapit ako sa pintuan. At nang ito ay aking buksan, ang malamig na hangin ng gabi ay agad na sumalubong sa akin. Para akong muling nabuhay. Ang hangin,
Ang mga tunog, ang liwanag ng buwan. Lahat ay tila mas malinaw, mas totoo kumpara sa loob ng bahay. Ngunit may isang bagay na naiwan. Isang pakiramdam. Isang presensya na tila sumunod sa akin palabas. Habang ako ay naglalakad pa uwi, napansin kong mas tahimik ang baryo kaysa sa karaniwan. Wala ang karaniwang usapan ng mga kapitbahay. Wala ang mga batang naglalaro sa kalsada. Tanging ang mahihinang ilaw mula sa mga bahay, ang nagsisilbing patunay na may buhay pa rin sa paligid. Pagdating ko sa aming bahay, agad akong sinalubong ng aking ina. "Nasaan ka na?" tanong niya. Halatang may halong pag-aalala at galit. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Paano ko sasabihin na ako ay pumasok sa bahay ng isang taong kinatatakutan ng buong baryo. "Napadaan lang po," sagot ko, inuulit ang parehong kasinungalingan. Matagal niya akong tinitigan. At sa kanyang mga mata, may isang bagay na tila naghahanap ng katotohanan. Ngunit sa huli, tumango na lamang siya. "Maghapunan ka na," sabi niya, bago tumalikod. Tahimik kaming kumain. Ngunit sa bawat subo, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Hindi mula sa loob ng bahay, kundi mula sa labas. Isang pakiramdam na hindi ko maalis, kahit ilang beses akong lumingon. Nang gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Ang mga imahe ng bahay ni Manasita ay paulit-ulit bumabalik sa aking isipan. Ang dilim, ang mga larawan, ang mga garapon, at ang anino sa kanyang likuran. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga salita. "Babalik ka." Hindi iyon paanyaya. Hindi rin iyon babala. Ito ay tila isang katotohanan na matagal nang nakatakda. Sa kalagitnaan ng gabi, muli akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may mali. Dahan-dahan akong bumangon at tumingin sa bintana. Ang buwan ay mas maliwanag kaysa sa dati, at ang buong baryo ay naliligo sa maputlang liwanag. Ngunit sa kabila ng liwanag, may mga bahagi ng paligid na tila mas madilim. Mga aninong hindi tugma sa mga bagay na kanilang pinagmumulan. At doon ko siya nakita. Isang figura sa dulo ng kalsada. Hindi ko agad makilala kung sino iyon. Ngunit ang tindig, ang galaw, may pamilyar na anyo. Dahan-dahan itong lumakad papalapit sa aming bahay. At sa bawat hakbang, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng aking puso. Hanggang sa tumigil ito sa harap ng aming bakuran. Ang ilaw ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, nakilala ko siya. Si Manasita. Nakatayo siya sa labas ng aming bahay, tahimik, hindi kumikilos. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking bintana, direkta sa akin. Hindi ko alam kung gaano na niya ako katagal pinagmamasdan. Ngunit alam kong hindi ito pagkakataon lamang. Hindi siya napadaan. Dahan-dahan siyang ngumiti. At kahit sa malayo, ramdam ko ang lamig ng ngiting iyon. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Para akong nakapako sa aking kinatatayuan, habang ang aking isip ay pilit inuunawa ang nangyayari. Pagkatapos, sa isang iglap, siya ay nawala. Walang bakas, walang tunog, na para bang hindi siya kailanman naroon. Ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Ang pakiramdam na ako ay minamasdan. Kinabukasan, nagising ako na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang mga nangyari kagabi ay tila panaginip.
Ngunit ang kaba ay nananatili. Isang patunay na may katotohanan ng aking nakita. Habang ako ay naghahanda para sa araw, napansin ko ang isang kakaiba. Sa labas ng aming bahay, sa mismong lugar kung saan ko nakita si Manasita, may mga bakas sa lupa. Hindi ito bakas ng paa. Ito ay mas mahaba, mas manipis. Parang may bagay na gumapang. Ngunit may bahagi na tila humakbang din. Napalunok ako. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang bagay. Ang pagpasok ko sa bahay ni Manasita ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang simula. Isang simula ng bagay na hindi ko na kayang pigilan. At kahit anong pilit kong iwasan, may bahagi sa akin na unti-unting hinihila pabalik sa kanya. Sa hapon na iyon, habang ako ay naglalakad pauwi mula sa eskwela, muli akong napadaan sa kanyang bahay. Ang pintuan ay sarado na. Tahimik ang paligid. Walang kakaiba sa paningin. Ngunit habang ako ay papalapit, naramdaman ko ang parehong lamig na aking naramdaman noong una. At bago pa man ako makalampas, isang pamilyar na tinig ang muling bumulong. Bumalik ka. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Ngunit malinaw ko itong narinig. At sa kabila ng lahat, ang aking mga paa ay huminto. Dahan-dahan akong napalingon sa bahay. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ito pa lamang ang simula. Hindi ako agad umalis. Nakatayo ako sa kalsada, nakatingin sa bahay ni Manasita, habang ang mga salitang narinig ko ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Walang tao sa labas, walang galaw sa paligid. Ngunit ang pakiramdam ay malinaw. May nakamasid, may naghihintay. Huminga ako ng malalim. At sa kabila ng kaba, muli akong lumapit. Ang bawat hakbang ay tila may katumbas na bigat sa aking dibdib. Hindi ko na maipaliwanag kung bakit ako patuloy na lumalapit sa isang bagay na malinaw namang dapat iwasan. Hindi na ito simpleng kuryosidad. Ito ay tila isang tawag. Pagdating ko sa harap ng bahay, napansin kong bahagyang nakabukas ang bintana sa gilid. Hindi ito bukas ng malaki, sapat lamang upang may makapasok na liwanag o may makalabas. Dahan-dahan akong lumapit doon. Sumilip. Sa loob, madilim pa rin. Ngunit ngayon, mas malinaw ko nang nakikita ang ilang bahagi ng bahay. Ang mesa na aking inuupuan noong nakaraan ay naroon pa rin. Ang mga larawan sa dingding ay tila mas marami kaysa sa aking natatandaan. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ko silang nakita. Mga mukha. Iba't ibang mukha. May matatanda, may bata, may mga lalaking hindi ko kilala, at may mga babaeng tila pamilyar ngunit hindi ko matukoy kung saan ko nakita. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Lahat sila ay may iisang ekspresyon. Walang ngiti. Walang galaw. Parang mga taong nahinto sa isang sandali na hindi na nagpatuloy. Napaatras ako ng bahagya. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo, may narinig akong kaluskos mula sa loob. Isang mabagal na galaw. Hindi ko alam kung bakit, ngunit muli akong sumilip. At doon ko siya nakita. Hindi si Manasita, kundi isang figura sa loob ng bahay. Nakatayo ito sa sulok, halos natatakpan ng dilim. Ang anyo nito ay hindi malinaw, ngunit sapat upang makita ko na hindi ito karaniwan. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid, at ang katawan ay tila hindi pantay, parang may mali sa pagkakabuo nito. Hindi ito gumagalaw. Ngunit ramdam ko na alam nito na ako ay naroon. Unti-unti, ang ulo nito ay gumalaw. Dahan-dahan. Hanggang sa ito ay humarap sa aking direksyon. Hindi ko nakita ang mukha.
ngunit naramdaman ko ang tingin. Bigla akong napaatras. At sa pagkakataong iyon, tumakbo ako. Hindi ko na inisip kung ano ang aking nakita. Hindi ko na sinubukang unawain. Ang tanging alam ko ay kailangan kong makalayo sa bahay na iyon. Pagdating ko sa aming bahay, hindi ko na napigilan ang aking sarili. May tao sa loob ng bahay ni Manasita. Sabi ko, hingal na hingal. Napatingin sa akin ang aking ina. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, ito ay naging mas seryoso. Hindi ka na dapat bumalik doon. Sabi niya, mahina ngunit mariin. Pero may nakita ako. Hindi mahalaga kung ano ang nakita mo. Ang kanyang tono ay hindi galit. Ngunit ito ay may bigat na hindi ko kayang kontrahin. May mga bagay na mas mabuting hindi pinapansin. Tahimik akong napaupo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang aking ina ay may alam na hindi niya sinasabi. Ma? Mahina kong tanong. Ano po ba talaga si Manasita? Matagal bago siya sumagot. At sa pagitan ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng tanong na iyon. Hindi lahat ng tao ay tulad natin, sabi niya sa wakas. May mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa mundong ito, nakatago sa likod ng anyo ng tao. Napatingin ako sa kanya. At si Manasita? Hindi siya agad sumagot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng higit pa kaysa sa kanyang mga salita. Matagal na siya dito, bulong niya. Bago ka pa ipinanganak, bago pa ako lumaki. Nanlamig ang aking katawan. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. At walang nakakaalam kung bakit siya nananatili. Bakit hindi siya pinapaalis? Sa tanong na iyon, bahagyang napailing ang aking ina. Hindi mo mapapaalis ang isang bagay na hindi mo kayang harapin. Muling bumalik ang katahimikan. At sa loob ng katahimikang iyon, unti-unti kong naunawaan ang isang bagay. Ang baryo namin ay hindi lamang tahimik. Ito ay nagtatago. Nagtatago mula sa isang bagay na matagal ng bahagi ng aming mundo. Kinagabihan, muli akong hindi nakatulog. Ang imahe ng figura sa loob ng bahay ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng takot na hindi ko maalis. Ngunit sa kabila ng takot, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Kung hindi si Manasita ang nakita ko, sino iyon? Sa kalagitnaan ng gabi, muli akong nagising. Ngunit sa pagkakataong ito, may dahilan. May narinig akong mahinang ingay mula sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At nang ako ay sumilip, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May tao sa labas ng bahay ni Manasita. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lamang, nakatingin sa bahay. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang mukha. Isa itong lalaki. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay kakaiba. Walang buhay, walang emosyon, na para bang hindi siya ganap na naroroon. At pagkatapos, mula sa loob ng bahay ni Manasita, may lumabas. Isang anino. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang makita ko na ito ay hindi karaniwang tao. Lumapit ito sa lalaki. At sa sandaling iyon, ang lalaki ay hindi tumakbo. Hindi siya sumigaw. Sa halip, bahagya siyang ngumiti, na para bang hinihintay niya iyon. Hindi ko napigilang mapaatras. At nang muli akong tumingin, wala na sila. Walang lalaki, walang anino,
Tanging ang bahay ni Manasita ang natira, tahimik, nakatayo sa gitna ng dilim. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam ko na ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa aking inaakala. Hindi lamang si Manasita ang dapat katakutan. May iba pa, at ang mga ito ay unti-unting nagpapakita. Sa susunod na araw, kumalat ang balita. May isang lalaki ang nawawala. Huling nakita sa gabi. At ang huling lugar na kanyang pinuntahan ay ang bahay ni Manasita. Walang nagsabi ng malakas. Ngunit ang lahat ay may iisang iniisip. At sa bawat bulong, ang takot ay lalong lumalalim. Dahil ngayon, hindi na lamang ito kwento. Ito ay nangyayari na. At ako ay nasa gitna nito. Mula nang mawala ang lalaking huling nakita sa tapat ng bahay ni Manasita, nagbago ang takbo ng aming baryo. Ang dating katahimikan ay napalitan ng mabigat na pag-iingat. Mas maaga nang nagsasara ang mga pinto. Mas kaunti na ang naglalakad sa gabi. At ang mga usapan ay halos palaging pabulong, na para bang ang mismong hangin ay maaaring magdala ng kanilang mga salita sa maling tainga. Ngunit sa kabila ng takot ng lahat, walang sino man ang direktang kumikilos. Walang pumupunta sa bahay ni Manasita. Walang nagtatanong. Walang naghahanap. Ang pagkawala ay tinanggap na parang isang pangyayaring hindi na dapat pakialaman. At iyon ang higit na nakakatakot. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong mas madalas akong magising sa gabi, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nagmamasid. Sa bawat paggising ko, agad akong tumitingin sa bintana. At sa bawat pagkakataon, umaasa akong wala akong makikita. Ngunit isang gabi, hindi iyon ang nangyari. Nagising ako ng walang malinaw na dahilan. Ang aking dibdib ay mabigat. At ang aking hininga ay mababaw. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa bintana, tulad ng aking nakasanayan. At doon ko siya nakita muli. Si Manasita. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, may mga figura. 3. Hindi sila malinaw sa una, ngunit habang pinagmamasdan ko, unti-unti silang lumitaw sa liwanag ng buwan. Mga taong nakatayo, hindi gumagalaw, nakatingin sa iisang direksyon, sa bahay namin. Hindi ko sila kilala. Ngunit may kakaiba sa kanilang mga anyo. Ang kanilang tindig ay hindi natural. Ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakatagilid at ang kanilang mga kamay ay nakabitin na tila walang lakas. At higit sa lahat, hindi sila kumikilos. Tulad ng mga larawan sa loob ng bahay ni Manasita. Nanlamig ang aking buong katawan. At sa sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay. Ang isa sa mga figura ay pamilyar. Pinilit kong titigan ito kahit nanginginig ang aking mga mata. At nang malinaw ko na itong makita, nakilala ko siya. Siya ang lalaking nawawala. Nakatayo siya roon sa likod ni Manasita. Tahimik. Walang buhay ang ekspresyon, ngunit hindi rin patay. Parang may pumipigil sa kanya na maging anuman. Napaatras ako mula sa bintana. Hindi ko na kayang tingnan pa. Ngunit kahit nakatalikod ako, naramdaman ko pa rin ang kanilang presensya. Ang kanilang mga tingin, ang kanilang paghihintay. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa aking ina. "Ma," sabi ko, "yung nawawalang lalaki, nakita ko siya." Hindi siya agad sumagot. Ngunit ang kanyang mukha ay agad naging maputla. "Saan?" tanong niya. Mahina. "Sa labas,"
kasama ni Manasita. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko na may isang bagay na unti-unting bumibigat sa pagitan namin. Hindi na siya babalik, sabi ng aking ina. Hindi iyon haka-haka. Hindi iyon pangamba. Ito ay isang tiyak na katotohanan. Buhay pa siya, giit ko, kahit hindi ako sigurado. Umiling siya. Hindi na iyon ang dati mong nakikita. Hindi ko na maintindihan. Kung hindi na siya buhay, bakit siya nakatayo? Kung hindi na siya patay, ano siya? Ma, ano ang ginagawa ni Manasita sa kanila? Sa pagkakataong iyon, napapikit ang aking ina. At nang muli siyang magmulat, may lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko pa kailanman nakita. Kinukuha niya sila. Sagot niya, hindi ang katawan, hindi rin ang kaluluwa, kundi ang pagitan. Hindi ko agad naunawaan ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang bigat nito. Kapag nakuha niya iyon, patuloy niya, hindi ka naganap na tao at hindi ka tuluyang nawawala. Nanahimik ako. Ang mga salitang iyon ay tila mas mabigat kaysa sa anumang paliwanag. At ano ang nangyayari sa kanila? Hindi agad sumagot ang aking ina. Ngunit sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Sila ay nagiging bahagi ng kanyang mundo. Ang hangin sa paligid ay tila biglang lumamig. At sa sandaling iyon, naalala ko ang mga larawan sa loob ng bahay ni Manasita. Ang mga mukhang walang ekspresyon. Ang mga matang tila nakatingin ngunit walang nakikita. Mahina akong sabi, ilan na kaya sila? Hindi siya sumagot. Ngunit hindi ko na kailangan ng sagot. Dahil alam kong hindi kakaunti. Sa mga sumunod na araw, lalo kong napansin ang pagbabago sa baryo. Mas marami nang nawawala. Hindi sabay-sabay, hindi rin halata. Isa-isa. At sa bawat pagkawala, mas lalong lumalalim ang katahimikan ng mga tao. Walang nagtatanong. Walang lumalaban. Parang tinanggap na lamang nila ang kapalaran na hindi nila kayang baguhin. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na nagbabago. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit unti-unti, ito ay napapalitan ng ibang pakiramdam. Isang uri ng pagnanais na maunawaan. Isang pagnanais na makita ang katotohanan kahit ito ay mapanganib. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang pakiramdam na iyon. Hanggang sa isang hapon, muli akong napadaan sa bahay ni Manasita. Tahimik ang paligid. Sarado ang pintuan. Walang kakaiba sa paningin. Ngunit habang ako ay papalapit, napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita noon. Sa harap ng kanyang bahay, may mga bakas sa lupa. Hindi ito tulad ng dati. Mas marami, mas malalim, at tila hindi lamang iisa ang pinagmulan. May mga bakas na tila hinila. May mga bakas na tila gumapang. At may mga bakas na tila pilit na lumaban. Napatigil ako. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang presensya sa likod ko. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko siya nakita. Si Manasita. Nakatayo lamang. Ilang hakbang ang layo sa akin. Tahimik. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal naroon. Hindi ko rin alam kung paano siya lumapit nang hindi ko naramdaman. Ngunit malinaw ang isang bagay. Alam niya. Alam niya ang lahat ng aking nakita. At sa pagkakataong iyon, hindi siya ngumiti. Mas lalo kang lumalapit, sabi niya. Hindi iyon tanong.
mas lalo mong naiintindihan. Hindi ako makasagot. Pero hindi mo pa alam kung ano ang kapalit. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa bawat hakbang niya, naramdaman kong may isang bagay na unti-unting bumabalot sa akin. Isang uri ng bigat. Isang uri ng paghila. Gusto mo bang malaman? Ang tanong ay simple. Ngunit ang sagot ay hindi. Dahil alam kong anumang piliin ko, may kapalit. At sa sandaling iyon, nasa harap ko si Manasita. Naghihintay. At ako ay nasa pagitan ng takot at katotohanan. Hindi ako agad nakasagot. Nakatayo ako sa harap ni Manasita. Habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Hindi kumikislap, hindi kumukurap, na para bang hinihintay niya ang isang bagay na matagal nang nakatakda. Gusto mo bang malaman? Ang kanyang tanong ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ito simpleng pag-uusisa. Ito ay tila isang pintuan. At kapag ako ay sumagot, alam kong may mabubuksan na hindi ko na kayang isara. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pakiramdam na matagal ko nang tinatago, ang pagnanais na maunawaan ang katotohanan. Opo, mahina akong sagot. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na iyon. Ngunit nang mabigkas ko ang salitang iyon, naramdaman ko na ang lahat ay nagsimulang magbago. Hindi agad nagsalita si Manasita. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod at lumakad papasok sa kanyang bahay. At tulad ng dati, sumunod ako. Sa loob, mas madilim kaysa sa aking natatandaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nahirapang makakita. Parang ang aking mga mata ay nasanay na sa dilim. O marahil, ang dilim ang unti-unting nasanay sa akin. May mga bagay na hindi nakikita ng lahat, sabi ni Manasita habang siya ay naglalakad patungo sa gitna ng silid. Hindi dahil sa wala sila, kundi dahil hindi sila pinapayagang makita. Tumigil siya at dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ngunit ikaw, nagsisimula ka ng makakita. Hindi ako sumagot. Ngunit alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Simula nang ako ay pumasok sa bahay na ito, may mga bagay na unti-unting lumilinaw. Mga detalye na dati ay hindi ko napapansin. Mga presensya na dati ay hindi ko nararamdaman. Alam mo na kung ano ang nangyayari sa baryo ninyo, patuloy niya. Ngunit hindi mo pa alam kung bakit. Tahimik akong nakinig. Ang mundo ay hindi lamang iisa, sabi niya. May mga bahagi ito na magkakapatong ngunit hindi nagtatagpo, maliban kung may magbukas ng daan. Habang siya ay nagsasalita, napansin ko ang paligid. Ang mga dingding ay tila hindi na solidong kahoy. May mga bahagi na parang gumagalaw. Hindi pisikal, kundi parang anino na may sariling buhay. At kapag ang daan ay nabuksan, dagdag niya, may mga bagay na tumatawid. Nanlamig ang aking katawan. At ikaw, dahan-dahan niyang sabi, ay isa sa iilan na maaring makakita sa mga iyon. Bakit po ako? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung nais ko talagang malaman ang sagot. Ngunit kailangan kong marinig ito. Matagal siyang hindi sumagot. At sa katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng kanyang titig. Dahil matagal ka nang pinagmamasdan, ang sagot ay simple. Ngunit sapat upang palamigin ang aking dugo. Simula pa noong bata ka, patuloy niya. May kakaiba sa iyo, hindi ka katulad ng iba. Hindi ko maintindihan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dahan-dahan siyang lumapit. At sa pagkakataong iyon,
Hindi ako umatras. May mga taong kayang tumingin at may mga taong kayang makakita. Huminto siya sa harap ko. Ang iba, natatakot at lumalayo. Ngunit ikaw, lumalapit. Hindi ko alam kung iyon ba ay lakas o kahinaan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman kong may bahagi ng aking sarili ang sumasang-ayon sa kanya. Ang mga nakikita mo sa paligid, sabi niya, ay hindi lamang mga anino. Bigla siyang tumingin sa likod ko. At kahit hindi pa ako lumilingon, naramdaman ko na may naroon. Dahan-dahan akong napalingon. At sa pagkakataong iyon, nakita ko sila. Hindi na tatlo, hindi na iilan. Marami. Nakatayo sa loob ng bahay, nakapaligid sa amin. Mga figura. Mga taong walang emosyon, walang galaw, ngunit malinaw na naroroon. Ang iba ay pamilyar, ang iba ay hindi. Ngunit lahat sila ay may iisang anyo, tulad ng mga larawan sa dingding. Tahimik, nakatingin, naghihintay. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapagsalita. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanilang presensya. Hindi sila multo. Hindi sila ganap na tao. Sila ay nasa pagitan. At sila, sabi ni Manasita, ang mga naiwan. Hindi patay. Hindi rin buhay. Ngunit hindi na makakabalik. Napapikit ako sandali. Ngunit nang muli akong magmulat, naroon pa rin sila. Hindi sila nawawala. Bakit po sila nandito? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang aking sarili. Dahil may nagdala sa kanila, sagot niya. At sa sandaling iyon, naunawaan ko. Kayong lahat, hindi ko natapos ang aking sasabihin. Ngunit hindi na iyon kailangan. Dahil ang kanyang mga mata ay nagsabi na ng lahat. Hindi ko sila kinukuha ng walang dahilan, sabi niya. Ang kanyang tono ay hindi depensibo. Ito ay tila paliwanag. May balanse ang lahat. May kailangang mapanatili. Hindi ko maintindihan ang kabuuan. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Kung wala ako, dagdag niya, mas marami ang mawawala. Ang hangin ay tila lalong bumigat. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang katotohanan ay hindi kasing simple ng aking inaakala. Hindi ito basta kabutihan laban sa kasamaan. May mas malalim na dahilan, mas malalim na sistema, at si Manasita ay bahagi nito. Opo, mahina akong sabi. Hindi dahil sa ako ay sumasang-ayon, kundi dahil sa wala akong sapat na kaalaman upang tumutol. Ngunit sa loob ko, may isang tanong na patuloy na bumabagabag. At ako po, bahagya akong tumigil. Ano ang mangyayari sa akin? Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito ngiti. Hindi rin ito galit. Ito ay tila pag-iisip. Depende sa pipiliin mo, sabi niya. May dalawang landas. Ang una, manatili ka tulad ng iba. Makakita, ngunit hindi makialam. Ang ikalawa, bahagya siyang lumapit at maging bahagi ng kung ano ang hindi nauunawaan. Nanlamig ang aking katawan. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang manatiling walang ginagawa o ang maging bahagi ng isang bagay na hindi ko kayang unawain. May oras ka pa, sabi niya. Ngunit hindi habang buhay. Bigla,
Ang mga figura sa paligid ay bahagyang gumalaw. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang maramdaman ko na sila ay buhay sa paraang hindi ko maipaliwanag. At kapag dumating ang oras, mahina ang kanyang tinig. Pipili ka. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makagalaw. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang aking mundo ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ito ang baryong aking kinalakihan. Ito ay isang lugar na may mga lihim na matagal nang umiiral. At ako ay isa na ngayong bahagi ng lihim na iyon. Hindi ako agad umuwi. Pagkalabas ko sa bahay ni Manasita, nanatili akong nakatayo sa gilid ng kalsada habang ang mga salitang kanyang binitawan ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang paligid ay tila normal. Ang mga puno, ang hangin, ang malayong tahol ng aso. Ngunit may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. May mga bagay na nakita ko na at hindi na iyon mawawala. Habang ako ay naglalakad pa uwi, napansin kong mas malinaw na ngayon ang mga detalye sa paligid. Ang mga anino ay hindi na lamang basta anino. Ang mga pagitan ng liwanag at dilim ay tila may mga galaw, banayad, halos hindi mahuli ng mata, ngunit naroon. Hindi ko alam kung ito ba ay epekto ng aking nakita o kung ito ang tunay na anyo ng mundo na dati ko lamang hindi napapansin. Pagdating ko sa aming bahay, tahimik ang loob. Ang aking ina ay nakaupo sa mesa, tila naghihintay. Hindi niya ako tinanong kung saan ako galing. Hindi niya ako sinermonan. Sa halip, tumingin lamang siya sa akin. Isang tingin na tila may halong pag-unawa at pangamba. "Pumasok ka ulit," sabi niya. Hindi iyon tanong. "Opo," sagot ko. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. "Alam ko na mangyayari ito," bulong niya. Napatingin ako sa kanya. "Bakit po?" Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa kanyang katahimikan, naramdaman kong may matagal na siyang itinatago. "May mga bagay na namamana," sabi niya sa wakas. Hindi sa dugo, kundi sa kakayahang makakita. Nanlamig ang aking pakiramdam. "Mayroon po kayo?" Bahagya siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay may lungkot. Dati, hindi ko agad naintindihan. "Anong nangyari?" Hindi siya sumagot kaagad. Sa halip tumingin siya sa bintana na para bang may inaalala. "Pinili kong huwag makita," sabi niya. Ang sagot ay simple, ngunit hindi sapat upang maunawaan ko. "Paano po iyon posible?" "Hindi madali," sagot niya, "at may kapalit." Tahimik akong nakinig. "At ano po ang kapalit?" Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. "At iyon ang ayokong mangyari sa iyo." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit naramdaman ko ang bigat nito. "Kung kaya mo," patuloy niya, "lumayo ka sa kanya." Alam kong ang tinutukoy niya ay si Manasita. "Hindi na po siguro kaya," mahina kong sagot. Sa pagkakataong iyon, napapikit siya. At sa kanyang ekspresyon, naramdaman kong tama ako. Huli na. Kinagabihan, mas maaga akong nahiga. Ngunit tulad ng mga nakaraang gabi, hindi agad dumating ang antok. Ang aking isipan ay puno ng mga imahe, ang mga figura sa loob ng bahay, ang mga anino na gumagalaw, at ang dalawang landas na aking kailangang piliin. Hindi ko alam kung alin ang tama, ngunit alam kong hindi ko na maiiwasan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako muli.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pakiramdam, kundi dahil sa isang malinaw na tunog. May kumakatok, hindi sa aming pintuan, kundi sa bintana. Dahan-dahan akong bumangon, at kahit alam kong hindi ko dapat gawin, lumapit ako. Ang bawat hakbang ay mabigat, at habang ako ay papalapit, naramdaman ko ang lamig na unti-unting bumabalot sa paligid. Pagdating ko sa bintana, huminto ako sandali. At pagkatapos, dahan-dahan akong sumilip. At doon ko siya nakita. Ang lalaking nawawala. Nakatayo sa labas ng bintana, nakatingin sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ko na siyang nakita. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit walang laman. Ang kanyang balat ay maputla, tila walang dugo. At ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka, na para bang may nais sabihin. Ngunit walang lumalabas na salita. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at kumatok muli. Isang beses, tahimik. Ngunit sapat upang maramdaman ko ang bigat nito. Napaatras ako at sa pagkakataong iyon, napasigaw ako. Agad na nagising ang aking ina. "Ano iyon?" tanong niya. Nagmamadaling lumapit. Hindi ako agad nakasagot. Nakaturo lamang ako sa bintana. Ngunit nang tumingin siya, wala na ang lalaki. Walang bakas. Walang anino. Tanging ang dilim ng gabi. "May nakita ako," sabi ko. Hingal na hingal. Ngunit bago pa ako makapagpatuloy, mahigpit niyang hinawakan ang aking balikat. "Makinig ka sa akin," sabi niya. Seryoso ang tono. "At tandaan mo ito, hindi ako gumalaw. Huwag kang sasagot. Huwag kang lalabas. At kahit anong mangyari, bahagya siyang tumigil. Huwag mo silang papasukin." Nanlamig ang aking katawan. Sino sila?" Ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang bintana at hinila ako palayo. Kinagabihan, hindi na ako muling nakatulog. Ang bawat tunog ay tila may kahulugan. Ang bawat anino ay tila may buhay. At sa loob ng aking isipan, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. Ang mga naiwan ni Manasita ay hindi lamang nananatili sa kanyang bahay. Sila ay lumalabas. At sila ay naghahanap. Hindi ko alam kung ano ang kanilang nais. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi sila kumakatok ng walang dahilan. At sa sandaling may sumagot, may mangyayari na hindi na maaring balikan. Habang ako ay nakahiga, pilit na pinipigilan ang aking sarili na tumingin muli sa bintana. Naramdaman ko ang isang presensya sa labas. Tahimik. Hindi gumagalaw. Naghihintay. At sa unang pagkakataon, naunawaan ko ang babala ng aking ina. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. At sa gabing iyon, alam kong ang aking pagpili ay papalapit na. At kapag dumating ang sandaling iyon, wala nang atrasan. Sumunod na mga gabi, hindi na nawala ang katok. Hindi ito palaging malakas. Minsan ay banayad lamang, halos parang hangin na tumatama sa kahoy. Minsan naman ay malinaw. 3 sunod-sunod na tunog na sapat upang magising ako mula sa kahit gaano kabigat na antok. Ngunit sa bawat pagkakataon, iisa lamang ang pinagmumulan. Ang bintana. Hindi ko na ito binubuksan. Hindi na ako sumisilip.
Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko nararamdaman ang presensya sa labas. Mas lumalapit ito, mas tumatagal. At sa bawat gabi na lumilipas, mas nagiging malinaw ang pakiramdam na hindi ito basta pagbisita. Ito ay paghihintay. Sa araw, pilit kong binabaliwala ang lahat. Ngunit kahit sa liwanag, may mga bagay na hindi ko na kayang hindi pansinin. Ang mga tao sa baryo ay nagbabago. Hindi lahat, ngunit sapat upang mapansin. May mga mata na tila mas matagal tumingin kaysa sa dati. May mga galaw na tila may bahagyang pagkaantala na para bang hindi agad nasusunod ng katawan ang utos ng isip. At may mga sandali na ang isang tao ay biglang titigil, walang dahilan, bago muling kumilos na parang walang nangyari. Hindi ko alam kung ilan sa kanila ang katulad ng lalaking nakita ko. Ngunit nararamdaman ko na hindi na ito kakaunti. Isang hapon, habang ako ay naglalakad sa kalsada, napansin ko ang isang bata na nakatayo sa gilid. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Nakatitig lamang siya sa isang direksyon, sa bahay ni Manasita. Huminto ako, at sa sandaling iyon, may kakaiba akong naramdaman. Ang bata ay hindi tulad ng iba. May kung anong mali sa kanyang presensya. Dahan-dahan akong lumapit. Okay ka lang ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Hindi siya kumurap. At nang ako ay tuluyang tumapat sa kanya, napansin ko ang kanyang mga mata. Walang laman. Katulad ng lalaking kumatok sa aking bintana. Napaatras ako. At sa pagkakataong iyon, dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi ito masaya. Hindi ito inosente. Ito ay tila isang bagay na natutong gumaya ng ngiti, ngunit hindi tunay na nauunawaan ang kahulugan nito. Tumatawag siya, sabi ng bata, mahina. Nanlamig ang aking katawan. Sino? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, bahagya siyang tumingala at dahan-dahan niyang itinuro ang direksyon ng bahay ni Manasita. Ang pagitan, lumalawak na. Hindi ko maintindihan. Ngunit ang bawat salita ay tila may bigat na hindi ko kayang ipaliwanag. At ikaw, unti-unti siyang tumingin sa akin. Malapit ka na. Bigla akong napaatras. At sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya mula sa malayo. Isang babae. Marahil ang kanyang ina. Sa isang iglap, ang bata ay kumurap. At ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Kuya? Sabi niya. Tila naguguluhan. Parang wala siyang maalala. Parang walang nangyari. Tumakbo siya palayo. At iniwan akong nakatayo roon, pilit inuunawa ang aking nasaksihan. Kinagabihan, mas mabigat ang pakiramdam kaysa sa dati. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang dilim ay tila mas makapal. At ang katahimikan ay tila may laman. Hindi ako agad nahiga. Sa halip, nanatili akong nakaupo. Nakikinig sa bawat tunog sa paligid. Hanggang sa dumating muli ito. Ang katok. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ito. Hindi sa bintana, kundi sa pintuan. Isang beses, malinaw, malakas. Napapikit ako. Naalala ko ang sinabi ng aking ina. Huwag sasagot. Huwag lalabas. Huwag papapasukin. Ngunit sa likod ng takot, may isang bagay na unti-unting lumalakas. Isang uri ng paghila. Isang boses na hindi ko marinig, ngunit malinaw ang sinasabi. Lumapit ako sa pintuan. Hindi ko binuksan.
Ngunit inilapit ko ang aking tainga. Tahimik. Walang tunog. Ngunit naroon ang presensya. At alam kong gising ka. Ang tinig ay mahina. Ngunit malinaw. Hindi ito mula sa labas. Ito ay tila nasa pagitan ng kahoy at hangin. Hindi ko nakilala ang boses. Ngunit alam kong hindi ito tao. Hindi ka namin sasaktan. Ang mga salitang iyon ay hindi nagdala ng ginhawa. Sa halip, mas lalo akong kinabahan. Dahan-dahan akong umatras. Ngunit bago pa ako makalayo, muling nagsalita ang tinig. Hindi pa. Nanlamig ang aking buong katawan. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi nila ako pinipilit. Hindi nila ako kinukuha. Naghihintay sila. Para sa aking desisyon. Para sa aking pahintulot. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil ibig sabihin, may pagpipilian ako. Ngunit ang bawat pagpipilian ay may kapalit. Maya-maya, nawala ang presensya. Ang hangin ay bumalik sa dati. Ang katahimikan ay muling naging walang laman. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ay paghahanda. Sa mga susunod na araw, mas naging malinaw ang mga bagay. Ang mga taong nawawala ay hindi na hinahanap. Ang mga kakaibang galaw ay hindi na pinapansin. At ang baryo ay tila unti-unting sumasang-ayon sa isang bagay na hindi sinasabi. Isang tahimik na pagtanggap. Isang hindi mabigkas na kasunduan. At sa gitna ng lahat, naroon si Manasita. Tahimik. Hindi nagpapakita. Ngunit ramdam sa bawat sulok. At ako ay nasa gitna ng dalawang mundo. Ang mundong aking kinalakihan. At ang mundong unti-unting nagbubukas sa harap ko. At habang ako ay nakahiga ng gabing iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko na kayang itanggi. Hindi na ako basta tagamasid. Hindi na ako ligtas sa gilid. Ang pintuan ay bukas na. At sa lalong madaling panahon, kailangan kong pumasok o tuluyang umalis. Ngunit sa kaibuturan ng aking sarili, may isang katotohanang unti-unting lumilitaw. Wala nang atrasan. Dumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Walang hangin, walang ingay. At ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay tila may sariling anyo, parang unti-unting lumalapit sa bawat sulok ng baryo. Sa gabing iyon, hindi na ako naghintay ng katok. Alam kong darating ito. At alam kong hindi na ako maaaring manatiling tahimik. Naupo ako sa gilid ng aking higaan, nakatingin sa pintuan, habang ang aking isip ay paulit-ulit na bumabalik sa mga sinabi ni Manasita. May dalawang landas. Ang manatiling tagamasid o ang maging bahagi. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang pumili. Ngunit naramdaman ko na ang aking desisyon ay unti-unti nang nabubuo, hindi sa isang iglap, kundi sa bawat gabing ako ay nagising, sa bawat katok na aking narinig, at sa bawat aninong aking nakita. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon, isang katok sa pintuan, hindi malakas, hindi nagmamadali, ngunit malinaw. Tumayo ako. Hindi ako tinigilan ng kaba. Hindi nawala ang takot. Ngunit sa pagkakataong iyon, may ibang pakiramdam na nangingibabaw. Isang uri ng pagtanggap. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng lahat ng aking nakita at naranasan. At nang ako ay huminto sa harap nito,
Ipinatong ko ang aking kamay sa hawakan. Sandali akong nagatubili. Ngunit hindi na ako umatras. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Walang tao. Walang anino. Walang anumang nakikita. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok. Hindi mula sa labas, kundi mula sa isang lugar na hindi ko matukoy. At sa hangin na iyon, may presensya. Hindi ko sila nakikita, ngunit alam kong naroon sila. At pinili mo. Ang tinig ay hindi galing sa isang direksyon. Ito ay tila nasa paligid ko. Hindi ko sinagot. Hindi ko na kailangan. Dahil alam kong tama sila. Lumabas ako ng bahay. At sa unang pagkakataon, hindi ako tumingin pabalik. Ang baryo ay tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan na aking kinalakihan. Ito ay mas malalim, mas buo, mas totoo. Habang ako ay naglalakad sa kalsada, napansin ko ang mga anino sa paligid. Hindi na sila nagtatago. Hindi na sila kailangang magkubli. Nandyan lamang sila, sa gilid ng aking paningin, sa pagitan ng mga ilaw, sa likod ng mga bagay na dati kong inaakalang walang laman. At sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Sa halip, may kakaibang pakiramdam ng pagkilala. Parang matagal ko na silang kilala. Parang matagal na silang naghihintay. Habang ako ay papalapit sa bahay ni Manasita, napansin kong bukas ang pintuan. Walang liwanag sa loob. Ngunit hindi ko na kailangan ng liwanag upang makita. Pumasok ako. At sa loob, naroon siya. Nakatayo sa gitna ng silid, tahimik, naghihintay. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagtanong. Alam na niya. Dumating ka, sabi niya. Tumango ako. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ay malinaw na. Handa ka na? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Ngunit nang tumingin ako sa paligid, nakita ko sila muli. Ang mga figura. Mas malinaw na ngayon. Mas buo. Hindi na sila tila nawawala. Hindi na sila tila naghihintay. Nandyan lamang sila. At sa kanilang mga mata, may isang bagay na dati ay wala. Pagkilala. Huminga ako ng malalim. At kung piliin ko ito, sabi ko, ano ang mawawala sa akin? Matagal siyang hindi sumagot. Ngunit sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang dati mong mundo. Nanahimik ako. Ang mga bagay na dati mong nauunawaan. Ang mga hangganan na dati mong pinanghahawakan. At sa sandaling iyon, naisip ko ang aking ina, ang aming bahay, ang baryong aking kinalakihan. Pero may makukuha ka rin, dagdag niya. Tingin na hindi limitado, pag-iral na hindi nakatali, at katotohanan na hindi itinatago. Napapikit ako, at sa loob ng aking isipan, nagbanggaan ang dalawang mundo. Ang mundo ng liwanag at ang mundo ng anino. Ngunit sa huli, isa lamang ang malinaw. Hindi ko na kayang bumalik sa dati. Dahan-dahan akong tumango. Opo. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila nagbago. Hindi sa paningin, kundi sa pakiramdam. Ang hangin ay lumalim. Ang espasyo ay lumawak. At ang presensya ng mga bagay na dati ay hindi ko lubos na nauunawaan ay naging mas malinaw. Lumapit si Manasita. At sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa akin. Hindi ako umatras.
Hinayaan ko. At nang ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumikit sa aking noo, may isang bagay na bumukas. Hindi ito sakit. Hindi rin ito liwanag. Ito ay parang pag-alis ng isang tabing. At sa likod ng tabing na iyon, may mundo na matagal na naroroon. Bigla kong nakita ang lahat. Ang baryo, hindi lamang ang pisikal nitong anyo, kundi ang mga layer nito. Ang mga anino, hindi lamang bilang presensya, kundi bilang mga nilalang na may sariling pag-iral. At ang mga tao, hindi lamang bilang mga katawan, kundi bilang mga bagay na may hangganan na maaaring mabago. Napahinga ako ng malalim, at sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi ito sumpa, hindi rin ito biyaya. Ito ay isang tungkulin. At si Manasita ay hindi lamang isang nilalang na kinatatakutan. Siya ay isang tagapamagitan. At ngayon, ako rin. Simula na, sabi niya. At sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng mundong aking pinasok. Hindi na ako ang dating ako. At hindi na rin ako babalik. Sa labas, ang baryo ay nananatiling tahimik. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may isang bagay na nagising. At ako ay bahagi na nito. Nagbago ang lahat matapos ang gabing iyon. Hindi sa paraang agad na makikita ng iba, kundi sa paraang unti-unting sumisingit sa bawat bahagi ng aking pag-iral. Ang dating pamilyar na baryo ay nanatili sa anyo nito. Ang mga bahay, ang mga puno, ang mga kalsada. Ngunit ang mga ito ay hindi na lamang iyon. May mga pagitan na akong nakikita. Mga puwang na dati ay walang laman, ngunit ngayon ay malinaw na may presensya. Ang mundo ay hindi nadagdagan. Ito ay nabuksan. Sa mga sumunod na araw, natutunan kong mamuhay sa dalawang antas ng realidad. Sa umaga, ako ay katulad ng dati, isang anak, isang kabataan, isang bahagi ng baryo na tila walang ipinagkaiba sa iba. Ngunit sa ilalim ng karaniwang anyo na iyon, may isang tahimik na pag-alam na hindi na mawawala. Nakikita ko sila, ang mga naiwan. Hindi na sila basta anino sa gilid ng aking paningin. Sila ay naroon, nakaupo sa tabi ng mga taong hindi nakakaramdam ng kanilang presensya, nakatayo sa ilalim ng mga puno na tila walang tinatago at naglalakad sa mga kalsadang para lamang sa mga buhay. Ngunit hindi sila nanggugulo, hindi sila sumisigaw, hindi sila humihingi. Sila ay naroon lamang. At sa paglipas ng panahon, naunawaan ko kung bakit. Sila ay naghihintay, hindi ng paglaya, hindi ng tulong, kundi ng pagpapatuloy. Isang hapon, habang ako ay nakaupo sa ilalim ng isang punong mangga malapit sa aming bahay, naramdaman ko ang isang presensya sa tabi ko. Hindi na ako nagulat. Dahan-dahan akong tumingin. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa aking kanan. Payat, tahimik, at walang ekspresyon, katulad ng marami na aking nakita. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Direkta. Ngayon mo na kami nakikita, sabi niya. Ang kanyang tinig ay hindi tulad ng sa buhay na tao. Ito ay tila nagmumula sa pagitan ng tunog at katahimikan. Opo, sagot ko. Hindi na ako natakot. Matagal ka naming hinintay. Nanahimik ako. At sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan.
Hindi takot, kundi responsibilidad. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa paligid, sa baryo, sa mga bahay, sa mga taong dumaraan na walang kamalay-malay. Wala kaming kailangan, sabi niya sa wakas, kundi ang manatili. Hindi ko agad naintindihan. Ngunit unti-unti, nagsimulang maging malinaw. Ang mga tulad nila ay hindi naghahanap ng wakas. Sila ay bahagi ng isang daloy. Isang balanse. At ang papel ko ay hindi upang baguhin iyon, kundi upang tiyakin na ito ay mananatili. Sa mga sumunod na gabi, mas madalas akong pumunta sa bahay ni Manasita. Hindi na bilang isang bisita, kundi bilang isang kasama. Hindi siya nagturo sa karaniwang paraan. Wala siyang mga paliwanag na diretsyo. Wala siyang mga utos na malinaw. Ngunit sa bawat sandali na ako ay nasa kanyang tabi, may mga bagay akong natutunan. Mga bagay na hindi na kailangang sabihin upang maunawaan. Natuto akong makinig sa katahimikan. Natuto akong maramdaman ang pagbabago sa hangin. At higit sa lahat, natuto akong kilalanin ang pagitan. Hindi mo kailangang kontrolin, sabi niya isang gabi. Kailangan mo lamang maunawaan. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang baryo ay hindi na lamang isang lugar ng mga buhay. Ito ay isang lugar ng pag-iral. At ang pag-iral na iyon ay hindi nahahati sa dalawa. Ito ay iisa. Magkapatong, magkakaugnay, at hindi maaaring paghiwalayin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nananatiling mahirap tanggapin. Ang aking ina. Unti-unti niyang napapansin ang pagbabago sa akin. Hindi sa aking kilos, kundi sa aking mga mata. Sa paraan ng aking pagtingin. Sa paraan ng aking pananahimik. Isang gabi, habang kami ay magkatapat sa mesa, nagsalita siya. Pinili mo na. Hindi iyon tanong. Opo, sagot ko. Matagal siyang hindi nagsalita. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Hindi na kita mapipigilan, sabi niya sa wakas. May lungkot sa kanyang tinig. Ngunit wala itong galit. Pero tandaan mo ito, dagdag niya. May hangganan pa rin ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit alam kong darating ang araw na mauunawaan ko rin iyon. Lumipas ang mga linggo, at ang baryo ay nanatiling tahimik. Walang malalaking pagbabago, walang kaguluhan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ang daloy ay patuloy. May mga dumarating. May mga nawawala. At may mga nananatili. At sa bawat sandali, naroon ako. Hindi bilang tagapanood, kundi bilang bahagi. Isang gabi, habang ako ay nakatayo sa labas ng bahay ni Manasita, tumingala ako sa langit. Ang buwan ay buo, maliwanag. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, nakikita ko na ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng liwanag nito. Mga anyong hindi ko maipaliwanag. Ngunit hindi ko na kailangang ipaliwanag. Sa tabi ko, naroon si Manasita. Tahimik. Hindi nagsasalita. Ngunit sapat ang kanyang presensya. Hindi ito magtatapos, sabi niya. Hindi ko tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil alam ko na, ang mundong ito, ang pagitan, ang balanse, ay hindi nagsisimula.
at hindi rin nagtatapos. Ito ay nagpapatuloy. At ngayon, ako ay bahagi na ng pagpapatuloy na iyon. Sa malayo, ang baryo ay tahimik na natutulog. Hindi nila alam. Hindi nila kailangang malaman. Dahil may mga bagay na mas ligtas manatiling lihim. At habang ako ay nakatingin sa dilim, na hindi na kailanman magiging ganap na madilim, ngumiti ako. Hindi sa saya, kundi sa pag-unawa. Dahil sa wakas, alam ko na kung sino ako sa mundong ito. At hindi na ako mawawala sa pagitan.